Nandidilat na naman po mga kababayan si Senator Bato kahapon sa investigation ng Pugo. Gusto daw siyang i-implicate ng someone from the palace. Gusto siyang i-implicate sa Pugo operations, pati yung dating Pangulong Digong. Anong gustong i-implicate? Yun man talaga po ang lumalabas sa investigasyon. O diba? Kinokondisyon niya na yung isip ng mga mamamayang Filipino na gusto siyang ipin down ng Palasyo Malacanang. Oto, Bato say someone from... Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Palace wants to implicate Duterte allies in Pogo. Totoo naman na nung panahon ni Digong, panahon ninyo, tumindi yung operations ng Pogo na mayani, na mayagpag. Biglang nandilat na naman po si Bato. Kaya po wag na nating i-renew yung kanyang kontrata sa pagiging senador. Di ba? Lahat ng mga kaalyado ni Digong at saka yung mga pro-China politicians, huwag na nating i-renew yung kontrata. So, pag-usapan natin mga kababayan at pati yung pagbiyahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Laos, yung 44th and 45th summits, ASEAN summits po. Napakaganda na po pala ng bansang Laos. Napakalinis po. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung mga video footages na kuha ng Presidential Communications Office na sinend sa atin po. Tuwang-tuwa yung ating mga kababayan. Marami na rin pala na mga OFWs na nagtatrabaho doon. Umaabot na sa mga 2,000 OFWs. Karamihan mga professionals, mga engineers, educators, mga lawyers, pati mga abogado pala. Tingnan ninyo, ang ganda na po ng bansang Laos. Napakalinis po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga kwentong yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Balik tayo mga kababayan. Ito si Bato, nandidilat siya. Galit doon sa isang witness po. Inaakusa niya, mga kababayan, na gusto daw siyang i-implicate sa Pugo, pati yung dating Pangulong Digong. Sabi ng mga nag-react, iyon naman talaga niya. Diba? Paano mamayani during the time of Digong na mayagpag yung Pugo without the approval ng previous administration? Kaya nga pinatigil ngayon ng ating Pangulong Bongbong at sinasagawa itong investigation dahil nagsanga-sanga po dahil sa operation ng Pugo. Ang daming mga krimen na konektado sa Pugo operation. Kidnapping, killings, drugs, pati yung pamamakyaw ng mga Chinese ng mga properties dito sa ating bansa. And worse, mga kababayan, naging front pa sa pang-iispiya ng China sa atin. Pinangalanan po ng isang Chinese spy, itong si Alice Goo, na kasama nila bilang Chinese agent. Sabi natin mga kababayan, lahat ng mga pro-China politiko, huwag natin pong iboboto. These are traitors mga kababayan sa interes ng ating bansa. Dumipid siya agad po si Bato. Someone na niya from Palace wants to implicate Duterte allies in Pogo. Pangalanan po ninyo kung sinong taga-palasyo. Diba? Hindi yung palabas kayo ng palabas ng insinuations. Pangalanan ninyo, sino ang taga-palasyo ang nasa likod nito? Kasi sabi ko nga, itong investigation sa Senado ng Pogo, hindi man kaalyado ng palasyo po si Risa Ontiveros, anti-Marcos, kaya malabo. Kaya sabi ng mga nag-react dito, sabi ni Amelda, Bato, whether it's from palace or not,
you should all be held accountable and responsible. Duterte issued Executive Order Number 13 creating the POGO. Congress hearings expose some of the PNP officials, cover-ups, connection with Michael Yang, Dodge Economic Story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Advisor, basag mga kababayan sa isang netizen si Bato. Yan ang totoo. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, dumidepensa na si Bato kasi alam niya ang direksyon. Sabi ni Ricardo Caule, I watched the hearing. Bato is very tense because he knows the fact that many of his former henchmen are implicating him to EGK, Chinese gangs, and Pogo. Ang direksyon talaga mga kababayan, ang investigation po, masisiruin talaga sila. Wala man pong iba. Sino ba yung responsible ng mga Pogo operations kung hindi yung previous administration? Di ba? Sabi ni Stackerbox, implicate ba to? He is the mastermind. Sabi ni Dennis Carlin, kalma ka lang, kalbo. Your karma is near. Sabi ni Jose Ruben Chagas, mention the name, not just someone. Tama po, tulad ng sinabi natin. Sige ang marites ninyo. Sige ang haka-haka ni Bato. Bakit hindi mo pangalanan yung someone? Sino sa palasyo ang gusto kang i-implicate? Pangalanan mo. Huwag kami, Bato. Ang hilig mo sa drama. Hindi na yan obra, ang drama mo. Booking na kayo. Kayo mga minions ni Digong. Kaya sigurado, nakapag-isip na yung ating mga mamamayan Filipino. Majority sa ating mga kababayan. Hindi kayo iboboto. Kaya nga hindi na kayo pumasok sa Magic 12. At dapat kasama si Bongo. Wag na nating i-renew, mga kababayan, yung kanilang kontrata bilang mga empleyado natin sa Senado.
Di ba? Tayo yung employer. Through election, mga kababayan, tayo yung nagluluklok sa kanila sa posisyon. Alangan man, iluklok pa natin, ibalik natin sa Senado ang mga taong ito. Bagong mga pangalan naman. Sabi ko nga, mga kababayan, pabalik-balik na lang itong mga the same personalities. Yung mga artista po, dapat pili na rin tayo galing sa ibang sektor. Overcrowded na yung Senado po sa mga celebrities. Siguro, one representation lang. Si Soto, siguro, kasi well experienced si Soto. Pwede pa nating ibalik. The rest po, wag na. Pili naman tayo ng ibang mga pangalan representing different sectors. Tama po. Lahat na lang artista na dyan, mga celebrities, tapos mga luma ng mga pagmumuka, magkakapamilya pa, pari-parehas na apelyido. Kaya po, hindi tayo umuunlad kasi the same people, the same mindset, the same trapo. Di ba? You want change? If we want change, mga kababayan, inject tayo ng mga bagong fresh minds. Ganon dapat tayo, mga kababayan. Nagbabago ang mundo. Yung Senado na lang ang hindi nagbago. Pari-parehas yung mga pagmumukha po, mga interes ng kanilang pamilya at mga alyansa. Sabi ni Rainy Season, Bato, think and worry of anything else. Just focus to pack up all your personal belongings to be ever ready for the flight all the way to ICC jail in The Hague, which should be your permanent dwelling place for a lifetime. Tama, mga kababayan. Nag-contact na daw nga sa kanya, inisnab lang niya. Yung ICC. Ang ina-accuse niya, mga kababayan, na gusto siyang i-implicate itong si Mary Ann Maslog, who introduced herself to the committee as a certain Jessica Francisco. Sabi ni Bato, klaruhin ko na lang sa'yo. For the record, meron akong impormasyon na you are being used para papirmahin si Alice Goo ng affidavit na magtuturo na si President Duterte, Senator Bongo, Senator Bato, at si General Romeo Caramat ay nasa likod ng Pogo. Inuunahan na niya, mga kababayan, para magbigay ng duda sa mga tao na pag in-implicate talaga sila, pag napangalanan sila sa investigasyon, ngayon man talaga ang direksyon. Magduda yung mga tao. Wag kami ba to? At sasabihin, pinopolitika sila. Ito siya, mga kababayan. Mahilig sa drama si Bato, mga pasigaw-sigaw. Hindi natin kailangan ng ganitong uri ng senador po. Masyon, na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, yan ang script si niya. Senator Bato, si General si IDG, General Karamat ay nasa likod ng Pugo. Merong tao from Tingnan mo ang Malacanang pagmumukha niya. Meron Hindi natin kailangan ganyang uri. Masyadong madrama. Huwag kang pailing-iling dyan. Alam Tingnan ko mo. informasyon na yan. Gusto ninyong ganyang senador na Is that correct? No. Anong Masyadong purpose mo? Bakit ka pupunta doon kay Alice Go? 2 bisis ka pumunta. Anong purpose mo doon? hot-tempered? Sige. At sino kasama mo? Like what I said, sir, ang kasama ko po pagpunta doon sa Indonesia ay IG po. At We have tinatanong ni General Macapas online Sen. to Bato, cross-check. sino ang kasama Ang mo dami ng pumunta mga artista po sa tulungan ni Alice Go? Palitan na Tinatanong natin ko. po, mga celebrities. Ako lang po, tsaka ang si... Pare-pareho po. Hindi ka papapasukin doon na ikaw lang. Alam mo, galing ako dyan eh. Tuktok mo. Galing ako dyan sa custodial eh. Mahirap makapasok dyan. At sino ka para makapasok doon? Ang makakapasok lang doon, abogado, pare, kamag-anak, doktor, o opisyal. Ikaw, ano relasyon mo sa kanya? Doktor ka ba? No, Pari ka ba? O ano ka ba? no, sir. O ano?
I don't have... Abogado ka ba? No, sir. Paano ka nakapasok? Who initiated the meeting? And how did you enter the custodial center? Nandidilat na naman po si Bato. Huwag na nating irinyo mga kababayan yung kanilang mga kontrata sa atin. Come sa next year midterm election, lahat natin sila isyot sa inidoro. Sayang pasweldo natin sa kanila. Ginagamit nila sa pansariling interes yung Senado. Yung mga investigations nila, ito ni Bato, lahat pang sarili. Naalala ninyo yung pulburon, isyo na pinapaimbestiga niya? Ano na? Di ba? Pagkatapos yung doon sa KOGC, in aid of Kibuloy. Hindi umobra yung investigasyon ni Bato. Huli si Pacquiao. Pero ngayon, tumakbong senador. Matindi talaga po. Hindi man sila senador ng mga mamamayang Filipino. Senador ni Pacquiao. Kaya pinapatakbo nila. Pati si si Willie Rebillame. Ginagamit yung kanilang kasikatan para makakuha ng posisyon sa Senado. Kasi kung ma-impeach mga kababayan si Inday, para may boto po sa Senado. May number sila po sa Senado. That is only for their political survival. Huwag natin pong paintulutan na magamit po yung Senado, mga kababayan, sa personal nilang interes. O ngayon, sa pagpapatuloy mga kababayan ng investigasyon kay Alice Goo kahapon, sabi rito, yung mayoral campaign. Pero si Alice Goo po, hindi na daw siya tatakbo. Harapin niya daw muna itong mga problema niya. So yung kampanya daw noon ni Alice Goo for mayor linked to Chinese Communist Party, talagang matindi po yung infiltration nila. Sabi ko nga, matagal na itong ginagawa nila. At yung Chinese po, yung China, yung activity nila sa pang-espiya po at pang-impluensya, global po siya. Ang ambition niya is to dominate the world. Kaya importante po yung ating pagdidesisyon this election. Ito yung lumabas mga kababayan sa confession ng isang Chinese spy. So sabi dyan po, the Chinese Communist Party through its security arm is behind the 2022 mayoralty campaign nitong si Alice Goo. Ayan yung sinabi po ng Chinese spy na si Zhang. Or according to to a friend of self-confessed Chinese spy na si Zhang. So sabi dito sa balita, the office of Senator Risa Hontiveros was able to do a virtual interview with Wang Fo Goy, who was interviewed in the Al Jazeera documentary about Xi and Goo as alleged Chinese spies. Sabi ni Wang na cellmate daw siya ni Xi until his acquittal from credit card fraud. Xi is detained in Thailand for charges of alleged illegal gambling and is fighting extradition to China. So sabi ni Wang, si Goo niya was mentioned in a dossier as a Chinese security agent. Siya daw pinagkatiwalaan ni Xi bilang kaibigan. Pinagkatiwalaan siya ng isang confidential files. So sabi niya, it should be accurate not to say that he gave me access to some of the top secret documents. And I am only one of the custodians of these documents. Still, the opening of every one of them is only valid if it is authorized by Mr. Xi's on decryption passphrase, sabi po ni Wang. In fact, the content of the declassified file kept by Mr. Xi is large and I only have declassified a portion under his authorization. Ito anyang si Go Waping was a spy but not a special one, sabi po ni Wang. It just so happens there is a copy of her state security background there and her situation with Mr. Xi has a lot of similarities. Na-mention itong si Goo sa files ni Xi because they both work for China's Ministry of State Security, the party's secret police, sabi po ni Wang.
pagbubunyag po ni Wang sa interview. Nang tanungin kung si Guo was tapped by China bilang spy when she became a successful entrepreneur sa Tarlac, sabi po ni Wang, yung kampanya mismo niya was arranged by Chinese state security. So direkta daw na inarrange ng Chinese state security, planted. Madaling sabi mga kababayan, planted itong si Alice Guo or Guo Huaping ng Chinese security, state security dito sa ating bansa. Di ba nakakapanindig balahibo mga kababayan? Kaya mag-ingat po tayo sa pagpipili ng mga leaders natin. Kasi baka kapwa nating Pilipino, hindi na Chinese. Ang daming mga Chinese po na nakakuha ng fake documents dito sa atin. Birth certificate mismo. Yan na-discovery ng NBI sa Davao. Di ba? Kaya yung mga Chinese allies ng previous administration po, at may mga Filipino pa tayo o galing Makapili po, modern Makapili, baka dahil sa kwarta, punduhan sila mga kababayan ng China para magtrabaho, not for the interest of our Filipino people, but for the interest of China. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Ang number 1 na propagandista po sa social media po, yung page na Mahalin Natin ang Pilipinas. Lahat ng mga propaganda doon mga kababayan, pro-China, pro-Chinese allies dito sa ating bansa. Pero ang pangalan po, Mahalin Natin ang Pilipinas. Mahal nila ang Pilipinas para sa kanila. Yan ang totoo niyan mga kababayan. Yun ang ibig sabihin noon. Hindi mahalin natin ang Pilipinas bilang Pilipino, kundi mahal ng China ang Pilipinas para sa kanilang interes. Kasi ang tinatarget nila yung ating resources po, yung ating kayamanan. Gusto nilang impluwensyahan yung ating eleksyon para yung mga makaupo po, mga Manchurian candidates. Yun ang sinasabi natin mga kababayan na Sun Tzu Art of War, yung ginagamit sa atin. Conquering their enemy without firing a single bullet. Yan ang kanila pong strategy. Sun Tzu Art of War. Kung kakampi nila yung mga leader ng ating bansa, hindi mo na talaga kailangan gamitan pa ng armas para masakop yung ating bansa. Kaya nga po, tingnan ninyo. Yung dating Pangulo, ano sabi? Pwede na niya ninyong gawin kaming province? You see? Napakadelikado po. Kaya lahat nilang kaalyado po, huwag nating iboboto. O ito po yung video na pline doon sa Senate investigation. Courtesy of Senator Risa Ontiveros, published by Philippine Star. I-replay natin mga kababayan. Hiramin muna natin. Madali pa. Can you tell us your full name? My name is Wang Fugui. Do you consent that this video will be shown in the Senate hearing? For better feedback, you can answer in Chinese. Yes, we will fully support the hearings in the Philippines. Mr. Wang, what is your association with She Zijiang and how long have you known him? 我是他的狱友，我们是相互信任的朋友，因为我们在监狱里面生活1年半的时间，在我出狱后，受他的委托处理一些他解密档案的一些事务。How did you come to access his files? 应该准确的说， It should be accurate to say that he gave me access to some of the top secret documents. 只是这些文件中的一个保管者，但每一个文件需要打开的话，都是要由佘志江先生本人的解密口令才能打开。In the Al Jazeera documentary that just came out, you revealed that the file of Guo Huaping was found in the files of Mr. She Zijiang. How did you come to the conclusion that Alice Guo or Guo Huaping is a spy based on the fact that her file is with Mr. She? 其实佘志江先生保管的解密档案的内容非常多，而且我也只是在他授权下解密了一部分内容而已。郭华平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。他的情况和佘志江先生有很多相似的点，
我也只能说到这里了，因为我不是佘志良先生本人。按照我和佘志良先生的约定，我只能透露这么多了，抱歉。When and how, if you know only that Guo Huaping was recruited to become a spy, would you know the circumstances of her recruitment and why she was specifically recruited? 这个情况，佘志良先生在监狱中就跟我说了一些。首先，所有的国安招募的外勤特务都会有非常详细的背景资料调查，也有专门的黑客小组和同乡会、商会负责海外的资料收集，包括背景资料里面会掌握一些人的秘密和弱点，这也是国安在海外控制外勤的主要方法。比如郭华平的假菲律宾身份，就是这样的秘密和弱点，他只能听从国安的话。佘志良先生的经历也是有相似的特点。As a spy, what was Guo Huaping's assignment? Do you know what information she told the Chinese government and what kind of a spy was she? 这些问题的话，需要直接询问佘志良先生本人，因为他是最主要的知情人。中共国安在招募海外特遣人员的时候，虽然包含专门收集情报的间谍人员，但是也有很多为了中国政府谋取政治和经济利益的，比如有些国家的官员和商人。Who else in her family and associates are involved in the spying operations? And if you know the answer, in what ways are they involved? 这个内容的话，我目前没有权限回答你们了，因为太复杂，涉及的面非常广泛。我只能告诉你们，中国政府的胃口非常大，手也伸得非常远。Can you try to explain to us how the casino, online gambling, maybe scamming businesses are related to the spying or espionage operations? 这些当然有关联的，这和中国政府旺盛的情报需求有很大的关系。还有一个就是这些和“一带一路”是绝对有关联的，而“一带一路”也是面向全世界庞大的统战和情报战略计划的一部分，包括对外的殖民策略。Why do you think that foreign colonization? 我是当然相信的。如果你们看了这些文件，你们也会相信。To your knowledge, are there other Chinese spies in the Philippines? 每个国家的都有，而且并不完全是华人。我只能回答这些了。In the Al Jazeera interview, She hindi lahat Chinese. So malamang pati Filipino. Nirecruit nila. And She. Who is this handler? And other foreign nationals. Is he also working for Yatay? Or is he connected to the government? Kasi mayaman yung China. Is he the handler of Guo Huaping? So all things that you can say about him. 这个人叫马东立，他是中共的党员，他是佘志良先生的国安联络人，是红二代的身份。当然，他也有一个美国的身份，还有他是泰国华人协会的副会长。他在佘志良先生被非法诱捕之前，是亚太排名第3的高层。他很有可能是郭华平的上线。佘志良先生和郭华平之间的联系就是通过马东立。我也只能回答这些问题了，谢谢。To your knowledge, was Guo Huaping planted here as a spy, like when she was a child, or did she first become very successful, then became a mayor before she was stopped to work for the Chinese government? 郭华平的竞选本身就是中共国安 arranged by Chinese state security. After the Al Jazeera interview, Mr. Wang, you had to move to an undisclosed location. Can you tell us why that was necessary? 这个是有必要的，因为不能小看中国国安的海外执行能力。我也希望听证会的议员们注意安全。Have you tried to contact Mr. She after the Al Jazeera documentary? Were you able to get in touch with him? 佘志良先生目前因为揭露郭华平女士涉及的间谍事件，据悉已遭到了中国政府的严密打压。由于此事件非常的敏感，泰国监狱方面对佘志良先生实行了严格的监控，已经限制了他与外界的联系。
To the best of your knowledge, would siya be willing to speak to Philippine authorities, Philippine government, if access to him was granted? 据我所了解，佘志良本人对菲律宾的感情是非常深厚的，因为的话，他曾经说过，菲律宾给了他改变穷苦身份的机会，所以他很感恩于菲律宾。他本人也说过，他一生从未做过伤害菲律宾人民的行为，而且他在菲律宾所有的商业都是符合菲律宾法律的。So yun mga kababayan, yung interview sa isang barkada nung isang Chinese spy, cellmate daw niya. Ang ambisyon kasi po ng China dahil sa pagyaman niya is world domination. So nagpapadala siya ng mga spies all throughout the world. That includes our country. China is using every trick for world